Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa Signaturang English 6. Ang ating paksa ngayon ay Sequencing Events, at least 8 events, Lesson 2. Isang sequence sa natalakay as elements of story grammar. Dinefine natin sa Lesson 1 na ang sequence ay detailed order of the story o timeline. Binanggit natin ang linear, flashback at backstory. However, kung kailangan natin mag-arrange ng events in a chronological pattern o ang pagkakasunod ng mga pangyayari, paano natin ito gagawin? Lalo kung first time lang natin mababasa ang mga events. Ito ang maaaring suggested ways or steps na gagawin for sequencing events. 1. Read all the stated events or scenes. Basahin mo muna ang lahat ng options para magkaroon ka ng ideya sa mga aayusing sequence. 2. Find the pattern. Kailangan mong pumili ng way kung paano mo ayusin ang mga sequence. Maaaring pumili sa mga suggested pattern discovery. Logic. Ito ang paggamit ng common sense kung saan ang pagsasaayos ay batay sa 1 to 100, A to Z, order from first to last, or simple to hard. Time. Ang paggamit ng earliest to latest, old to new, or then to now. Discovery. Ang pagtukoy sa sequence based from unknown to known, o kaya ang kabaligtaran nito. 3. Identify the first and last. Since nabasa mo na ang lahat ng mga events, madali na lang sa iyo ang pagtukoy sa first at last. 4. Mark the cause and effect. Dito, maaari mong isulat sa papel ang mga numero mula sa 1 hanggang kung hanggang ilan ang iyong inaayos. Halimbawa, 1 to 8. Then, draw arrow to connect ang mga numbers. Ang cause ay ang beginning point ng arrow, habang ang arrowhead naman ay nakaturo sa effect. Gagamitin mo dito ang pinili mong pattern para madiskubre mo kung paano mo sila ayusin. Maaari mong i-mark ng 1 ang first at ang 8 naman para sa last number of event upang makabawas ito sa iyong mga sasagutan. 5. Read your draft. This time, tapos mo nang ayusin ang mga events to complete the story. Gamitin mo ang ginawang draft upang matukoy if smooth na ang flow ng story. 6. Evaluate your mistake. Maaaring magkaroon ng mali sa iyong una-unang draft. I-adjust mo lang ang mga ito until satisfied ka na sa iyong sequence. Ang sequencing events ay hindi isang lesson lang na agad makukuha. Isa itong skill na ginagamit hindi lang ng mga story writers, kundi maging ng mga pulis, abogado, doktor, at iba pang propesyon. Ang patuloy na paghubog nito ay through consistent practice at use. Kung kaya, masasabing life skill ang sequencing events na dapat matutunan. As an example, let us use the steps in this jumbled sequence. A. The hare sleeps under a tree because he thinks he is far ahead. B. The animals came because they heard there will be a race between the hare and the tortoise. C. The tortoise keeps walking steadily while the hare sleeps. D. The hare boasts how fast he is and mocks the tortoise. E. The hare sprints ahead at the start and leaves the tortoise behind. F. The tortoise crosses the finish line and wins the race. G. The tortoise felt offended and challenged the hare to a race. H. The hare wakes up and rushes to the finish line but arrives too late. So ginawa na natin ang step 1, ang pagbabasa ng lahat ng mga choices. Of course, about sa race ito, alam naman natin na may mananalo sa huli. Ang F ang nag-declare ng winner, so ito ang ating last. Then, we need to ask, ano ba ang punot dulo ng race? This will be answered by D. From here, masusulat na natin sa draft na D as 1 at F as 8. Gagamitin natin ang time from si hare ay minak ni tortoise until tortoise will beat him. Makikita natin na parehong may sleep ang A at C. Kaya, maglalagay tayo ng arrow sa dalawa. Ang cause ay tinulugan ni hare si tortoise, at ang effect habang tulog si hare ay naunahan siya ni tortoise. Ang start ng arrow ay A at ang arrowhead ay sa C. Sa B naman ay may kapareho na word na race ang G. Using time and logic, una na-declare ng race bago pinanood ang race, kaya ang cause ay G at ang effect ay B. Ang start ng arrow ay sa G at ang arrowhead ay sa B. Mapapansin natin ang D ay nagpakita ng reason kung bakit nainis si tortoise kay hare. Masasabi natin na nag-react dito sa pambubuli ni hare si tortoise. Kaya ang cause ng race ay ang bullying na ginawa ni hare. So, arrow starts from D and points to G.
Dito ay makita mo na i-connect na natin ang first, kaya malalagyan na natin ang mga ito na draft number sa sequence. Since D ay ang una, ang nakadugtong dito ay G na magiging 2. G naman is connected sa B na magiging 3. Kung may race na natapos, means may start. Ang start ng race ay specified sa E. Bago ang start ay may announcement, kaya connected ang E sa B. Ang cause ay B at ang effect ay E. May lalagay na natin ang 4 sa E since ang effect ng B na 3 ay E. F is the last scene. Parehong nagsasabi ang F at H about sa finish line. Sinabi ng F na nasa finish line at nanalo si Tortoise, habang sa H ay humabol sa finish line si Hare. Using time, mas naunang humabol sa finish line bago may nanalo sa race. Therefore, ang missing link na lang ay A and C. In timeline, syempre, una ang sleep bago awake. Connected ang dalawang event na ito, ang part na nagsabi nagising si Hare ay H at ang part na natulog si Hare ay A. Subalit may part na nagsasabing tulog pa rin ito sa race, ang C. Bago nagising si Hare ay nalampasan siya ni Tortoise, kaya may arrow ang H at C. Cause ang C, effect ang H. Matutuloy na natin ngayon ang sequence. Bago ang H na 7 ay C, kaya 6 ang C. Bago naman ang C na 6 ay A, kaya magiging 5 ang A. Basahin natin ang story based sa ating draft. The Hare and the Tortoise. The hare boasts how fast he is and mocks the tortoise. The tortoise felt offended and challenged the hare to a race. The animals came because they heard there will be a race between the hare and the tortoise. The hare sprints ahead at the starts and leaves the tortoise behind. The hare sleeps under a tree because he thinks he is far ahead. The tortoise keeps walking steadily while the hare sleeps. The hare wakes up and rushes to the finish line but arrives too late. The tortoise crosses the finish line and wins the race. Kung maayos na para sa iyo ang draft na ito, maaari mo nang gawin itong final draft. Kung sakali sa palagay mo ay may mali pa, maaari mong balikan ang iyong ginawang draft. Bilang buod, ito ang mga steps for sequencing events. 1. Read all the stated events or scenes. 2. Find the pattern. 3. Identify the first and last. 4. Mark the cause and effect. 5. Read your draft. And 6. Evaluate your mistakes. Ganito ang paggamit ng sequencing events. Ang susunod na aralin ay Identifying Type of Plot, Flashback. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!